Ang pupunta natin ngayon yung tinatawag nila ng pottery making, paggawaan po ng mga paso dito sa Tiwi Albay. Yun, isa rin po yun na nating puntahan para maipakita sa inyo kung paano ang paggawa ng mga pots na taniman ng mga plants at ibang mga for decoration na ginagawa nilang mga ceramic, mga ceramic, mga ganun. Yun, makita yun mamaya. Abangan nyo, papakita ko sa yun. Tayo sa Putsan, Tiwi Albay. Dito po yung lugar kung saan ginagawa po yung mga ceramic pottery, kagaya po ng mga base, ng mga lutuan at iba't ibang klase po ng mga pots na ginagawa nila na ang iba naman po yung mga binibinta po nila dito. At yung pagbinta na kasi parang kwato parang yung pagbinta ka, marami kang patutulungan na ma-indigent Filipinos, kasi alam ko quarantine ng Simon of Siren. Hindi ko na kung dati part po kasi parang nakipagkuha sila, collaborate po sa Simon of Siren. Kaya pag bumibili ka dito, maraming mga PWDs po na matutulungan po. At na-promote na po to ng Department of Trade and Industry itong lugar to as I know po. Kaya come and let's see kung paano nila ginagawa yung mga pottery making dito sa Putsan at Tiwi Albay. So sana guys mag-enjoy kayo kung paano ginagawa at may matutunan kayo sa mga pottery making po dito sa Tiwi Albay. Isa lang po ito pinagmamalaki po ng mga taga-Tiwienyo po dito sa Albay po. Tayo, yung nakita niya po, isa po yan sa mga finished product po ng kanilang factory, yung paggawa. Yung mga ganito, ito yung mga normal na mga pottery ginagawa nila guys. Yung mga taniman ng mga halaman, yung sa Tagalog sa ating mga paso, ayan po yung mga paso na ginagawa nila. Kasi itong tiwi po, ito yung sikat sa paggawaan po ng mga pottery items po. Ayan po si ate, gumagawa po siya. Ito. Good morning. Ayan po yung gawa ni ate. Ito yung mga ganda. Anong tawag dito ate? So mga ganitong arkan Cylinder po. So piabutan niya ng ilaw? Pwede pong ilawan. Ito po yung pwede po siyang candle holder o pen holder. Siya pen holder or yung candle holder po. Yun po yung gawa ni ate. Ikaw po ating gumawa niyan? Ayan. Tapos pwede siyang pinturahan na po. Ayan. Yan, pag natapos ito, magayon baga, yun, ang ganda-ganda ng pagawa natin. Yan, magawa nila. Ito yun. Ang mga ganito natin, magkano? 350. May ilaw na siya, 350 po siyang isang araw kayo. Gayon nun. Yung Philippine Ceramic, yan po. Philippine Ceramic Arts and Crafts Center. So, papasok muna tayo dito sa loob. At meron din po ng tindahan po si ate dito. Yung mga terracotta. Yung Albay terracotta nga. Yung medong terracotta. Nagbili na rin kami ito ng mga ganitong klaseng mga finished product nila. Mga design. Yan po. Yan. Yan yung mga design nila ng mga products nila. Ayan po. Diba? Maganda. Ito po yung may napagawaan nila. Yan iba't ibang klase nila. Yan po for selling na po siya. Yan po. Ayan ang mga pottery items nila. Yan o. Yung mga binibinta na nila yan. Tapos yung mga price 875% po. Yan o. Yan. Marami sa iba't ibang klase mga ceramic base po. Alimbawa ito. Yung ganyan o. Yan. Brown out daw po dito sa... Brown out ba ngayon dito? Kasi po nakita natin nag-clear po yung Aleco po dito sa Bicol. Ayan po yung mga finished product nila. So ayan, may 50%. Ayan po. Makikita niyo siya. May mga price na po siyang nilalagay. Ayan. May mga percent na po siya kung anong gusto niyong bumili. Yan po yung mga pangalan po na nagbebenta. Yung may-ari po nito mga ceramics. Sarajin, dako yun. Mga number na pwede po kayo mag-order ng kanilang mga base. Ayan. Ganyan. Ayan po.
Diba? Yan po. Ayan. Kaso nga lang po, hindi natin mapakita kasi ban out po dito. Ito po yung paggawaan po nila. Ito po yung paggawaan nila ng paggawaan po. Ito po yun. Kaso nga po, hindi ko may papakita kasi ban out po. Ito po yung clay po na ganyan po yung gawaan nila. Kaso nga lang ban out kaya nag-stop muna sila ng paggawa. Ayan. Dito po yung main na pabrika nila. Yan si Kuya. Interview natin si Kuya. Kuya? Kuya, pwede kayo ma-interview? Tanong ko lang kung ano pong ginagawaan po dito? Ako po yung gumagawa ng clay. Opo. Ito yung paggawaan ng clay. Ito daw po yung clay na ginagawa nila bago ilasalang dun sa paggawa ng mga base. Tapos pinapasok nila yung clay dito. Iyan daw po. Ayan daw po yung pinapasok nila. Yung clay po, ito po yung clay na ginagamit nyo. Yung clay po, hindi lang basta-basta makuha. Kahit anong clay po, pwede ito. Kahit anong clay. May ano po, pinipili po yung clay. Pero dalawa yung klase ng lupa, may tunso na pula. Pagkatapos dito kuya, ilalagay po dito. Ilalagay po dyan. Anong tawag po dito sa Tawag po dyan, ball mill. Ball mill? Ball mill po. Tapos pasok sa mga ganyan, yung clay. Tapos siniset niyo po doon. Doon yung mga clay. May nalagay po yung chemical para pa. Natural talaga. Ayan daw po. Pagkatapos yung mga clay, nalagay po dyan. Tapos ginigiling. Ayan na po. Tapos, paano po paglagay nyo dyan ng clay? Yung mga bilog? Dalawang araw pa po dito. Ito 2 araw to bago tanggalin. Papatigasin muna ng 2 araw po. Tapos, sa kunin ni Kuya, ilalagay dun dito sa lagayan na to. Ito na po yung finished product. Ito po. Ayan. Ito na po yung gagawin po mga base. Tapos, Kuya ngayon hindi kayo gagawa kasi walang kuryente walang yung kasi dito Pasok po dyan sa isang makina. Ito. Ano na po yan, tama na yung pagkatigas niya. Papasok po pa dyan. Pag matigas na daw po to, pasok po sa makinang to. Ito. Tawag po dyan, ito. Dito po sa makina papasok ito. Tapos pagkatapos po nito, saan nilalagay? Yun po, kikiluhin. Kikiluhin? Ito po yung labas niya. Ito po. Ayan na po yung lalabas po sa makinang to, ganyan na po. Pagkatapos ito kuya, pwede na po siya isalang dito sa machine na umaandar. Mamasahin po. Mamasahin pa yan? Pagkatapos? Pagkamasa, pili na nila mamasahin pa pala ito. Mamasahin. Pagkatapos pakalagay na doon sa machine na yun. Tapos kuya, di ba nagpunta lang kuya sa Fernando La Union, meron din sila tawag na pottery. Kaso sila kuya, yung manual, di yung mikot yung minamanual lang na, parang kinakawa lang ng hanggang yung paggawa ng pot. Dito kasi, puro masina dito ang ginagamit. Yan, kaya yun. So, kuya maraming salamat sa pag-interview. So, yun nga guys, hindi natin mapapakita ngayon kasi nga walang kuryente. Sana kung meron sanang kuryente, mapakita natin kung paano yung paggawa ng ceramic tiles po. Ito mga finished product nila. Ayan po. Ito po yung ginagawa kasi po nakamasin yan. May kuryente yan. Kasi walang kuryente ngayon dito sa Tiwi. Dito sa Putsan. Kaya yan po. Ito po yung main nila. Main factory. Iba't ibang klase po yan. Iba't ibang klase pong mga base, pot na kanilang binibenta. Yan. Iba't iba po yung proprietor po dito ng base ng mga nagbibenta. Kung pinakita ko sa iyo kanina, yun po yung mga may-ari po, yung may mga number diyan. Ito po
Example yan po, si Elisa Cantis Pottery Manufacturing. Siya naman po ay may-ari po itong mga pot na to. So, siya po yung magbibenta ng kanilang mga products. Yan. Yan, kay... Tapos mabuti ito, mayroon na silang mga prices. May mga price na sila. 1.8 per pieces. Ito yun, no? 1.8 daw po ang isang lampshade na ganito. Gusto ko sana ito kaso hindi man ito madadala kasi baka mabasag kung sa kayo pa sa aeroplano. Ayan. Yan, so, di ba ang ganda nila? Parang gusto na ito. Para, ito maganda rin ito. Nasa mahal nga lang kasi mababasag ito, di ba? Mababasag ito sa pag dinala doon sa isa. Gusto ko sana si mag-gift kinalawel kaso nga lang baka mabasag ito sa pag sinakay mo sa aeroplano yun guys. So, ito maganda rin to. Ayan. Ayan. So, mga gawang pottery dito sa Bicol. Mga ayan. Kaso nga lang kung dadalhin mo to siguro kailangan mo siguro itong hand carry kasi baka mabasag siya. Ayan. I-invite natin yung mga single Filipinos na pumunta dito para bumili sila nitong mga pottery na to kasi gaganda nga ng mga design nila. Oh. Ayan. Oh. Meron pong mga ganito. Yung mga ganitong kahoy, ito yung maganda. Oh. Yung mga kahoy na ganito. Kaso nga lang mahal nga ito. 216. Doon sa mga doon sa resort lagay. So diba? Ayan. Ayan. So dyan ngayon nagkatapos ng ating vlog ngayong araw na to at sana marami kayong nakita na mga magandang mga ceramic at mga base dito sa Phil Ceramica ng Phil Ceramic Center ng TV Albay. So kung gusto niyo pumunta dito, punta lang kayo guys dito at marami kayong mga magbiling ba't ibang klase na mga base na pwede niyo pang decorate at pwede rin yung mga pots na pwede niyong taniman ng mga halaman sa inyong bahay. So maraming salamat at sana supportan niyo po ang vlog na to at hanggang sa muli, adios mga amigos. Bye bye.